Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Sister Cara at ako ay isang Kristiyano. At ito nga pala ang aking pamilya. Ako si Fernando Jr., ang tatay ni Cara at Mina. Ako nga pala si Cara. Ako pala si Nika, ang kapatid ni Cara. At ako naman si Marga, ang tita ni Cara at Nika. At ito ang aking pastor. Ako naman po ang kanyang pastor. Ako po si Pastor Joselito. You can call me Pastor Jose or Pastor Lito. Ako nga pala si Lottie, kaibigan ni Cara, isa ring Kristiyano. Ngayon, samahan niyo ako balikan ang aking naranasan sa paglalakad ko sa aking buhay pananampalataya. Amen. Amen. Loti. Kung ako ay bagong Kristiyano, marami ang nagsasabi na hindi raw ako magtatagal at sa una lang ako maglilingkod. Puno ng masasakit na salita ang aking natatanggap at inisip ko na lang na ito ay pagsubok na lamang. Nika? Ang aga-aga naman! Nika, dito na ako. Ay nako, natutulog yung tao eh. Oh, wait ka lang. Oh, gusto nga pa pala. Kita, nandito na si Cara! Ay, mahulog. Sundo ka na naman. Ayan. Oh, Cara! Ayos yung mga uwi natin ah. Anong oras na? Madaling araw na. Ganyan ba tinutulog sa simbahan nyo? Umaga nang uuwi? Galing mo naman! Ibang klase! Ang pinagsabi ako sa'yo, di ba? Madali pa ako. Kasi may tinatapos ako sa ministry. Malay ko bang uumagahin ka? Pero may tanong ako. Bakit ka ba simba ng simba dyan? Eh, di ba dati kang katoliko? Katoliko tayo, di ba? Ano ba pinagkaiba ng Diyos mo sa Diyos ko? O sa Diyos ng katoliko? May natututunan ka ba dyan? Kaya ka napapagalitan ni Tita. Alam mo, Nika, parang na ako natutunan na wala sa Biblia. Kasi pa nga natatama pa nga ako eh. Tsaka, di tayo isa ng Diyos. Ano ba Oo. yung sister? Nagsumuha na naman kay tita. Oo. Hindi naman niya pinagtatalunan yung dalawa. Ikaw nga, Cara, tigil-tigilan mo nga yung kalokohan mo sa simbahan mo, ha? Saan ka dadali ng pananampalataya mo na yan? Patunayan mo sa akin yan, ha? Iwan ko sa'yo. Kasi nagsumbong kasi. Magtanong lang. Okay, good morning po. Oh, ang aga mo anak ah. May simpa po kasi kami tayo eh. Mauna na po pala ako. O bago ka umalis, mag-almusal ka muna. Sabayan mo muna ako dito. Sige po. O nga pala anak, may sinabi sa akin si Tita Marga mo. Madalas ka daw ginagabi ng uwi. Saan ka ba nagpupunta? Sa church lang naman po tayo. Ano ba natututunan mo dyan? Actually tayo, marami po. Marami po ako natutunan na hindi ko natutunan sa iba. Saka tinatama nga po nila ako eh. Sus! Baka naman pinaperahan ka lang dyan. Hindi naman po tayo. Siguraduhin mo lang ha, sa panahon ngayon, delikado pa naman. Natin naman po nila ako yung mga church nito po eh. Baka naman yung pera na binibigay ko sa'yo, dyan na lang napupunta. Hindi po tayo. Financially hindi po nila ako pinagkarahan. Siguraduhin mo lang ha. Bahala ka. So, paano tayo? Sige na. Simba na po ako. Ingat ka. Huwag kang gagabi ng uwi ha. Opo.
Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, ang buhay Kristiyano hindi yan madali. Laging may pagsubok yan. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka, lagi ka nang masaya. Mga kapatid, lagi natin tatandaan sa ating buhay Kristiyano. Diba? Kapag tayo ay dumating sa kalagayan na sabi ng Biblia, when you fall into diverse temptation, count it for joy. Amen. So, nawa mga kapatid, sa ating salita na narinig sa umagang ito, ay natuto tayo. Tayo po tayong lahat at tayo'y manalangin at magbigay pasasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa salita niya na aming narinig sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, tapos na po tayo at kamayan po natin ang ating mga mahal na bisita. Hello? Hello? Tita, bakit po? Hello, Kara. Nasaan ka? Sa simbahan po. Nandyan ka na naman? Pumunta ka dito sa ospital. Bilisan mo ang tatay mo. Tinakbo. Ha? Ano ba nangyari? Bilisan mo na. Huwag ka na magsalita. Malala ang lagay ng tatay mo. Umuwi ka na ngayon. Ano ba nangyari kay tatay? Kausap ko kanina. Ano nangyari kay tatay? Oh, para, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Tatay ko. Nasa ospital. Ha? Halika, puntahan na natin siya. Ito yung gamit mo. Nakakaling ka na! Kanina ka mo namin nahanap! Excuse me po. Ano po nangyari kay tatay? Nilulungkot ko kung sabihin sa inyo na may blood clot po siya sa utak. Huwag po kayo mag-alala dahil gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya kung makapag- Gawin niyo po yung lahat. Mabuhay na yung tatay ko. Okay na lang. Kuya! Ay, tumawag ka doon. Kuya! Ay! Kakakape mo yan. Doon ka na magagawin niyo lahat. Bakit ka na? Tapos biglang na. Time of death. Lumipad dyan, lumangga ka din. Kaka-Starbucks mo yan.
Humingi ng tulong sa mga. Humingi ng tulong sa mga. Impostor at mandator. Hindi nakapasa. Tapos ang Doktor ko ako, pero Matapos ang nangyari sa aking tatay, marami nang pumasok sa isip ko. Nagdududa, sinisisi ang sarili ko. Sana, kailangan ko nagsimba. Dapat, sinabayan ko muna mag-almusal si Papa. Sinabayan. hi guys. Dapat pargulin. Pargulin. Hindi lang tayo kay nanay. Uwi na lang tayo sa pupunta. Ano sasabihin ka ba sa akin? Hindi ka. Bakit? Kailangan ko muna. Napalig ko na ako sa Panginoon. Piling ko na ako. Panginoon na naman! Kaya, huwag na natin pagkabayan to. Ano ba, Kara? Wala ka bang pangarap? Wala ka bang pangarap sa buhay? Di ba pinangako natin kay tatay na mag-abroad tayo? Kara, hindi na para doon. Hindi ako para doon. Ano, para sa simbahan na naman? Pinalaki ba tayo ni tatay para sa simbahan na yan? Tingnan mo, namatay na si tatay, simbahan pa rin? Ika. Ano? Sangilan ka rin. Peste naman, Kara. Bakit naman ganyan? Lagi na lang bukang bibig mo. Diyos, Diyos. Paano naman yung pamilya natin? Paano yung pangarap ni tatay sa ating dalawa? Ha? Bahala ka. Ako ay nakabugtong hininga na lamang at malalim na nag-iisip. At may maliit na boses na bumubulong na. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan ang kwento ni Moses. He chose to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Magandang hapon, tita. Magpapaalam lang po pala ako sa inyo. May camp po kasi kami bukas. Ano naman? Ilang araw yan? Mga 4 na araw po.
Kara naman. Di ba hindi ka na piniyagan ng tatay mo sa mga simba-simba na yan? Tapos ngayon, ayan ka na naman, magkakam ka na naman. Ano ba may tutulong ng kam sa'yo? Wala naman, di ba? May pera ka ba may uuwi sa akin? Wala! Ano ba tutulong mo sa akin? Wala? Kahit paglinis ng bahay, 4 na araw, nandito ka ba? Di ba wala? Hindi ka nga nakita ng tatay mong sumampa sa barko? Tapos ngayon, simba ka pa rin ng simba. Subukan mong umalis, Kara. Subukan mo lang talaga. Pag ikaw umalis, wala ka nang uuwi ang bahay. Sinasabi ko sa'yo yan. Pagkatapos ng camp, lumapit ako kay Pastor para humingi ng payo. Magandang hapon po, Pastor. Uy, kapatid, ikaw pala yan. Magandang hapon din. Nangihingi lang po ako ng payo, Pastor. Ano yan, kapatid? Kasi po, pinintala ko kasi ako ng Pastor eh. Pag sumama ako ng camp, malalayasan at hindi ako. Ganun ba, kapatid? Hayaan mo na. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon sa buhay. Tayuan mo yung pananampalataya na meron ka. Yung pananampalataya mo sa Panginoon. At makikita mo yung milagro ng Diyos sa buhay mo. Ang kailangan lang natin, sabi nga ng salita ng Diyos eh, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Kaya magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. At makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay. Sige po, Pastor. Pangawa ko. So, Pastor, yun na po ako. Salamat po sa masaya. Ingat ka, kapatid, ha? Sige po, Pastor. Ingat ka. God bless. Po. Sino yan? Tita, andito na po ako. Yari nga. Pa, di ba sabi ko huwag ka nang babalik dito pag umalis ka? Ha? Masaway kang bata ka ha? Hindi ka mapagsabihan ng 1 beses ha? Alam mo, wala ka natutulong dito eh. Puro sakit ng ulo sa akin. Mas mabuti pa, sumama ka sa tatay mo. Dun, sa libingan niya. Ayun na! Ayun na! Sumama ka dun! Ililibing pa kita. Ako magpapalibing ako. Ano naman ako sa inyo, tita? Pumayag ba ako? Hindi ako pumayag. Tama ba? Ha? Ngayon, sasagot ka pa talaga ha? Sasagot ka pa? Ayan yung gamit mo. Ayan yung gamit mo. Lumayas ka! Hindi ka nababagay dito.
gamit mo. Lumayas ka dito. Ayaw ko makita yung pagmumukha mo dito sa bahay natin. Hindi kita kailangan dito. Pasaway kang bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Akin na to. Huwag mong gagamitin to, ah. Huwag mong gagamitin to. Yan! Yan ang gamit mo. Dito mo na lang ang gamit mo. Pasok mo na sa sako. Bagay sa'yo yan. Tila. Hindi ko dapat ang naranasan. Ikaw ano ba yun? Ano? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit pwede naman sa ako? Pinalayas na ako sa akin. Bakit? Ito nila yan. Ano nangyari? Hindi ko masarap Panginoon. Para sa pamilya ko. Ano ang plano mo ngayon? Ang sabi na lang kay Pastor, hindi mo na ako sisi. Wait. Huwag ka muna mag-desisyon ngayong Kara. Pag-isipan mo muna yan at kailangan mo muna kausapin si Pastor. Tara, sasamahan kita. Hindi din po, Pastor. Hoy, kapatid. Magandang gabi. Hindi sabihin na po ba ngayong pagtatong ka? Ano yan? Good evening, kapatid. Kamusta ka? O bakit namumula yung mata mo? Nangyari ko yung sinabi. Ganun ba? Nangyari sa mga kasi. Sige, gawin natin ang paraan. Kapatid, wait lang. May tatawagan lang. Hello, Sister Jazz. Pwede ba natin tulungan yung kapatid natin? Nanindigan sa Panginoon eh. Alam mo naman, mahal natin yung mga ganyang klaseng Kristiyano eh. Yung mga taong naninindigan sa Panginoon eh. Pwede ba? Pinalayas eh. Pwede ba dyan sa bahay ninyo? Amen, amen. Salamat kapatid ha. Salamat sa iyong mabuting puso para sa mga kapatid natin sa Panginoon. Kapatid, okay na. Meron tayong mga kapatiran na handang tumulong sa mga kagaya mo na, alam mo na, ganyan talaga mga nangyari sa mga anak ng Diyos eh. Kapag nanindigan ka sa Panginoon, di ba? May mga tao talaga nakahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero, may mga kapatid tayo na handang tumulong. Meron ka ng titirhan. Talaga mo, Pastor? Oo naman. Para sa iyo kapatid. Talaga mo, Pastor? Sa iyo para tayo. Sige, God bless kapatid. At ihanda mo na yung mga gamit mo. Talaga mo, Pastor? Lumipat ka na sa kanila. Ha? Nakakila ang Panginoon kapag sa kanyang mga salita, binigyan niya ako ng masisilungan at pamilya na hindi sa dugo na nananalaytay, sa iisang pananampalataya. Dito niya ako
ako at pinatindi at pinakita ang tunay na paglilingkuran, anuman ang magiging bukas, maging mabagi man o hindi. Dito, ako ay nagbunga at naging isang ganap na guro para sa mga may kapansanan at patuloy na ginagamit sa gawain niya sa awa at biyaya ng Panginoon. na to. Ano yung time limit pala? 10 to 15 minutes na. Tutuloyin niyo ang aking kwento. Hindi binanggit. Nawa maging instrumento sa inyo ito, mga kapatid. Yes, hindi natin alam kung ano yung mga papahintulutan ng Panginoon sa atin. Diba? Sometimes, hindi natin na intindihan, parang ang bigat ng nararamdaman natin. Pero, yung plano ng Panginoon ang mangyayari. Nawa, manatili tayong manindigan para sa Kanya. Kasi, ang mga taong naninindigan sa Kanya ay tapat siyang tumupad sa mga pangako. Ngayon, kami ang Hope Group at ito ang aming kwento. Congratulations, congratulations. Yun ang Panginoon. Dati asa si Sarah. 28 minutes na. Doon ka sa Chiminea. Dati doon ka sa Chiminea. Tinatay niyo agad yung tatay ah. Ito, papatay na yung video. Kaysa mga pagpapastor. Tama eh.